dito, meron din ditong sinasabing yung mga presyo naman to siguro. Ay may punto-punto, sa punto-punto pala to. Darating tayo sa mga punto-punto. Pero kailangan pumunta talaga kayo sa opisina. Kasi hindi naman ako nagsiseminar sa inyo eh. Kagaya ng sinasabi ng ating kuya brother. Nag-invite lang. Pinalapaliwanag ko lang kunti kung gaano kahalaga ang dating problema. Na yun din ang maging solusyon. Basura sa pamagitan ng Splendor. Ayan. Ayusin nyo ng mga basura. Ilalagay sa tama at tayo rin ang makinabang. Marami pang iba dito na dapat kong ipaliwanag. Sabihin mo sa organizer ng Splendor na baguhin na nila ang approach ng mga taong nagbabasura, na mabigyan ng mas malaki ang rate. Kung sa minimum wage ay 500, i-suggest mo, make it 1,500 or 2,000 per day. Doon sa aming napag-atinan ng seminar, salamat brother sa iyong mga suggestion, no? Kasi rejected talaga, kumbaga minamata ang taong nagtatrabaho sa basurahan. Ayun po ang iyong opinion. No! Ano yan? Hindi yan opinion. Suggestion? That is my observation. Observation. Observation ni Kuya Brother Edgar na mataas talaga. Hindi ko na kailangan siyang sabihan kasi isipin mo magkakaroon ka ng bahay, 2 million ang halaga. Magkakaroon ka ng sapat na hanap buhay, wala ka nang hahanapin kundi kung ikaw lingkod ng Diyos, makapagpatuloy ka kasi may scholarship, mayroong tinatawag na car loan. Kung ikaw dati, ako kadilakad, ngayon magkakaroon din ako na balang araw ng kotse sa pamagitan ng basura kapag ako'y gumagawa ng ubas. Unity, patuloy kong gagawin yung nasa ubas. Unity, belief, action, sacrifice. At alam nyo, ulitin ko lang yung pakahulugan ng Splendor, sustainable, letter P, progressive, letter L is living, letter E is eco-conscious, letter N is nature, letter D is dynamic, letter O is operation, letter R is renewal. Ayan. Ang galing, no? Ng ating tagapaglikha. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Napakaraming basura, brother. Nabanggit ko na ba kanina? Sa Metro Manila, 9.2 million kilos of garbage a day. Kung magkukwento ka naman, bakit pa ba iniintindi mo yun? Hinahakot na ng gobyerno yon. Makipag-agawan ka pa ba? Hindi naman. Ito po nasabi lang sa research ng ating butihing engineer. No? Anong ibig sabihin ng research? Ano yan? Nagbibilang na lang ba siya ng sisiyo na wala pa itlog pa lang? Hindi, nakagawa na po siya ng mga project talaga. At ito po ay ang iniredy na lang mga tao kasi pag walang magtrabaho, ay anong mangyari niyan? Wala. Oh. Kaya nga lang ang action eh. Sino mag-action? Siya lang mag-isa. Wala namang one-man army. Di ba? Kahit nga sa amin na titraining kami na sa gwardiya, retraining 1, retraining 2. Hindi ka naman nag-iisa. Kailangan mo may kasama. Di ba? May mga kasamahan. Ang dami namin. Di ba? Ganun yan. Kailangan talaga magkaisa tayo. Kaya nga magkaisa, wala namang magkakaisa na isa lang. Ang Diyos Ama nga at Diyos Anak at Espiritu Santo magkakaisa. Kaya magkakaisa sila dahil tatlo sila. Di ba? Tatlo sila na nandun lang din, pero isa lang ang Diyos. Nating pinaniwalaan at isa lang naman ang Diyos. Isa rin yung nagkatawang tao, pinadala para sa atin. Ngayon, nagkaroon tayo ng problema dahil sa ating mga kawalang aral sa pag-handle ng ating mga basura. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon upang mag-aral tayo sa Splendor. Libre naman po ang pag-aaral. Kaya inibitahan ko kayo ng taos sa puso
na pumunta po tayo doon. Kung magtanong sila, kung wala ako, sinong nagrekomenda? Antonio P. Lagorin. Proper muna dito yung, kung dito po kayo sa Kupang, may plano dito na kahit 4 pa na MRF pwedeng itatayo dito kasi malawak pa, lalo na ang San Jose. Sa Kupang, mayroon pang malawak na lugar. Sa 652 hectares nga, mayroon pang 50% na bakante. Doon po tayo, hindi naman po ibig sabihin, basura lang ilalagay doon, kundi mga bahay din. Galing ng basura na ginagawa, doon din, hindi na mangangamoy po yon dahil di pinaprocess na po yun. Meron ng chemical. May hinahalo na po yun si engineer. May hinahalo na po yung mga tinuturuan niya para doon. Tayo, nag-educate lang po. Ang akin lang doon, kung At ang problema ay basura, every Thursday in the morning, may basura dyan sa kalsada. Na kung saan hindi na kaya hakutin ng mga truck. Yun na nga eh. Salamat brother ha. Sinabi mo. Ikaw rin nagsabi ha. Kaya nga kailangan magtulungan tayo eh. Kasi hindi ka nila asan yung howler mo nga? At saan yung landpeg mo? Wala pa. Wala pa dito. Wala pa dito. Picture pa lang yan, sinasabi mo. Lugar, Picture pa lang yan. Meron na sa ibang lugar binabanggit nila. Tsaka dapat manghingi tayo ng permit kasi siyempre hindi ko alam kung ang barangay ba ang naghahakot, binabayaran din ba sila? Yun nga, ayon po sa ating Dapat alamin nabanggit kanina, sa seminar na number 2 sa leadership seminar, doon yun marinig namin kung ano po ang mga dapat pang malalaman namin karagdagang aral. Tama ka ba, Kuya Brother, na kailangan mapag-aralan yung mga ganun kasi siyempre bilang ako magiging officer sa ating lugar sa tungkol diyan sa Splendor, diyan sa kumpanyang yan, sa corporation na yan, ay siyempre bibigyan kami bago kami makumpleto ang pag-aaral, makumpleto ang tao para bawat isa ay meron ng dapat gagalawan niya yung kanyang mga dapat gagalawan. So ngayon, tama na muna yan kwento mo. Okay, ito naman. Sabi mo, mayroong mga engineer, chemical, civil, na nag-aaral patungkol sa basura, na nire-reproduce nila na parang hollow block, ginagawa nila yung mga sanga na ginagawa nilang plywood. At ano pa bang hollow block, plywood, ano pa ibang product, ginagawang hollow block, plywood, ano pa. At saka yung mga buti-buti na ginagawa. Yung semen, concrete semen, merong tinatawag doon na concrete semen na meron doon para sa mga nagumuguhong lupa na parang may triangle na doon nilalagay yung mga eco rock para hindi nagaguho. At meron namang square na parang bakal din yun galing doon sa basurang na process para doon nilalagay yung mga eco rock at nang hindi naguguho. Iba-iba po ang forma. Na kaya nga sabi ko kanina, bali 5 klaseng forma yon na nagagawa sa pamagitan ng mga basura. At 6 naman galing sa basura din na nagagawa na mga iba't ibang klaseng plywood. Okay. Yan. Sige, maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat. Brother Tony Lagorin. At dadako tayo sa ibang segment, yung patungkol sa palupa. Palupa. Sige. Land acquisition. Land acquisition. Mangyari si Brother Tony Lagorin ay indulge siya sa land acquisition. Ngayon, ang itatanong ko sa kanya, kumusta naman na yung contribution ng tigpa 500? Sa membership? Tuloy-tuloy po yun. At marami ka na nakolekta? Meron po kaming nakolekta noon, nung ako pa ang namumuno. Hindi, itong nagpagawa ka itong bago? Para sa survey? Binigay mo na kay Pastor? Para sa survey. Kay CEO? Hindi yun, iba yun kasi ang ginagampanan niya ay tungkol sa kooperatiba. Wala siyang pakialam doon sa ginagawa ng asasyon.
ang gumaganap ngayon tungkol sa plano natin sa land acquisition plan ay ako po ang naniningil.